Pilipinas, good morning ho sa inyo lahat. 5 ho ng Desyembre. Kumusta ho kayo mga boss? Medyo matagal ho tayo na nawala, ano? So, eto first time ho natin live sa BTAG, ano? Ngayong umaga. And by the way, mamaya ng konti, handa na ho namin kayong segment ho natin. Nakitulog lang po siya. Kinagat ng aso. At pagkatapos, abay, mas maganda siguro dito. Ano bang relasyon nito na mga nakitulog ka lang pag kinagat ka ng aso tapos nagrereklamo ka pa, binigyan ka ng atensyon, lahat na yan, hinahabol pa yung taong nagmagandang loob. Mamaya ng konti po yan, ano? Papalabas po natin. In the meantime, okay, umpisahan ho natin mga bossing. Dediretso na po ako. Mahal ko po ang aking trabaho bilang isang mamamahayag na nasa mainstream media, na kami po'y kapag sa mainstream media, ikay naaanib sa mga lehitimong mga network. May pananagutan po ang bawat isa sa amin. Especially yung mga gumagamit ng prangkisa. Ang paggamit ng airwaves, hindi po libre yan. Kinakailangan kumuha ka ng lisensya sa NTC. At yung pananagutan po ng mga mamamahayag na ikay nakaanib sa media, abay, malaking bagay, wag po nating baliwalain. So, wala pong absolute freedom. Di kapareho po ng mga ginagawa po ng mga ito'y tawagin po natin armchair journalist na pananagutan sa sarili nila dahil wala silang pangkisa. They can say anything they want sa pamamagitan ng digital media, social media, at ina-upload sa YouTube. Pero kapag ikay, kapareho po natin na ikay aanib sa anumang network, television network or radio network na may prangkisa, kaakibat po yan, pananagutan at responsibilidad, naging responsable po tayo. Ngayon, bakit po? Magandang nililinaw po natin. Kung kayo po'y nanonood ngayong umaga, tabi niyo po yung kape ninyo. Iba po ang BTAG Live. Hindi sa nais naming maiba, pero pinakikita po namin kaibahan na ginagawa po namin. At medyo rito, magiging maingat po ako sa aking mga sinasabi. Umpisahan po natin mga boss, ano? Abay, magulo na ang mundo. Huwag na po nating dagdagan pa. Kung babalikan po natin mga bossing, nitong mga nakaraang buwan, matindi ang politika. Balikan po natin, ano? Lahat po ng bagay may simula sa issue. Ito nagsimula lahat nung na-demote at matanggal sa pagiging Deputy Speaker sa Kongreso si Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Kasabay nito, walang puknat na pagtutuligsa ni Senator Riza Hontiveros sa milyones na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Naging matagumpay ang pambabakbak naman kay VP Sara. Tinanggalan po ng Kongreso ng confidential fund ang tanggapan ng Vice President at ng DepEd. Ngayon mga boss, dahil sa isyung confidential fund, umalma. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte nagbantay itong tatakbo pagka senador o Vice President sa darating na eleksyon. Naging free-for-all ang issue sa mga kaalyansa at kumokontra. Kaalyansa ng mga pamilya Duterte laban sa nakaalyansa ng administrasyon, partikular sa Kongreso. Nagpista ang mga armchair journalist o vloggers, maging ang mga traditional at lehitimong mamamahayag sa kanilang mga network sa issue po ng confidential fund. Napukaw ang taong bayan, hindi lang sa confidential fund kundi pati na rin sa dating ito'y pork barrel na ngayon ay extraordinary expenses fund na mga nasa Kongreso maging sa Senado. Hinamon ng mga armchair journalists ng social media, maging sa traditional media na ilantad ng mga politiko kung paano nila ginagamit ang confidential fund, maging ang mga pork barrel, sa ngayon ay extraordinary fund, kung tawagin, ng mga congressman at senador. Kasalukuyan, ni isa sa hanay ng Kongreso at Senado walang naglalakas loob na ipakita sa taong bayan kung paano, saan, kailan. Ginagasta ng mga congressman, senador, department secretaries,
mga nasa LGU ang kanilang Extraordinary Expenses Support Barrel. Mga boss, nagkapikunan, naggantihan, naghamunan, at nagsilipan pa ng mga pondo. Iba naman mga komentarista sa traditional media, partikular sa isang host ng isang programa ng SMNI, naging malikhain. Naglabas ng kanyang expose sa malaking pondo umano na ginagasta ng Kongreso sa kanilang mga travel or biyahe. Ang source ay itinuturo sa Senado. Ipinatawag sa Kongreso ang komentaristang si Eric Celis dahil sa kanyang expose. Paglalantad ng kanyang mga source, away pinalalantad ho ng kanyang source ng Kongreso, biglang kambyo si Celis. Ayon kay Celis, kung kinakailangan daw bawiin ang kanyang mga pinagsasabi laban sa Kongreso patungkol sa mga bilyones na travel expenses at kung ito'y magdudulot ng katahimikan, hihingi siya ng paumanhin at aayusin ang kanyang mga pinagsasabi. Ho, ho, ho. This is where you're gonna have to separate the men from the boys. Talking about real journalists in the mainstream media. Maiipit ang prangkisa ng SMNI na pinagkakaloob ng Kongreso, mga bossing. Fact, ito ano? This is where we have to separate the fact from fiction. Tagalogin ko. Ihiwalay natin ang katotohanan sa katang-isip. Saan ba talaga nanggaling itong pinagsasabi ni Celis? Sa Senado o may chismis lang? At chinismis lang sa kanya sa Senado at ginawa niyang source. Anyway, nagsusorry na si Celis. Bakit kaya? Mapupurnada ang prangkisa ng SMNI dahil malapit na itong mag-expire kahapon na buisit si Senate President Mig Zubiri dahil nadawit ang pangalan ng Senado. Gusto niyang paimbestigahan ng malalim pa itong si Celis at yung pinagsasabi ni Celis sa kanyang expose programa. Baka naman kasi may mga chismoso diyan sa Senado. Ang gagaling kasi ng ilang mga senador natin diyan pagdating sa mga expose, banat, bira, kastigo. Ang kanilang mga iniimbitahang resource person. Ang kahiban sa Senado, meron silang parliamentary immunity habang sila ay mga senador na ginagampanan ng kanilang tungkulin bilang senador na hinalal ng taong bayan or di naman kaya mga congressman may parliamentary immunity, ganon din sa Kongreso. Samantala sa media, bahala ka sa buhay mo. Yan ang mga nagsisiga-sigaan ng mga diarrhea in the mouth. Sama na natin yung mga armchair journalists ng social media. Kita niyo po sila, vloggers. Hindi po natin sila dinadown, pero ito po'y pag-usapan po natin, dapat malaman po ninyo. Kapag tayo sa media, trinabaho sa pagiging burara natin, bara-barang expose na hindi alam kung ano ang pinagsasabi dahil hindi alam ang salitang due diligence na nanggaling sa mga source natin, siguraduhin natin tiyak. Tiyak tayo sa mga sinasabi natin. Meron tayong pinanghahawakan dokumento at talagang kaya natin panindigan yung source natin kahit na ipakulong tayo. Kasi pag tayo ibinigay natin yung source, kung talagang totoo, kahit na ikulong. Kasi kung hindi, mawawalan ka na ng kredibilidad. Mga boss, hindi lang cyber-liber. Prangkisa ng network niyo, mapupurnado. Ito namang mga ibang politikong sip-sip, below the belt ng galawan, sa ngalan ng pondo, galing sa kaban ng bayan, pinamamahagi. Sa kanila, pamamagitan ng intelligence fund, extraordinary fund, or confidential fund. So far, ngayon, wala pa rin nagpapakita ng liquidation o paano ginastos ang pondo maliban sa certification. Magulo ang mundo. Ang mundo po natin talaga, magulo ngayon. Giyera sa Israel at Gaza. Sa Pinas, nabulabog tayo nitong linggo sa pambobomba sa Mindanao State University. Malungkot po nangyari dyan. At sinasabing ISIS ang nasa likod. Di masyado lumalabas ang mga impormasyon na kinakailangan natin na malaman kasi ito nag-iimbestiga pa at may umaako naman. Samantala, mga bossing, nandyan ang pambubulit, pambabastos ng bansang China sa Pinas.
pambubulit, pambabastos. Magulo na, no? Dumadami ang tribo ng mga trapot bully na politiko. Dumadami rin ang tribo ng mga burara na mga media men. Kuno sa social media, maging sa traditional media. Putres naman. Magulo na ang mundo. Huwag na nating dagdagan pa. Yan ang mga nagbabalat sibuyas sa mga politiko dyan. Mga bossing, bawal ang pikon. Huwag tayo mapipikon. Kasi pag tayo'y nilagay dyan sa pwesto natin, or hinalal tayo, sa lokal, sa Kongreso, sa Senado, kasama yan na masisilip at titingnan tayo. Kung ang presidente nga, kung minsan, may mga bagay na lumalabas ng mga balita dyan, di naman napipikon. Bakit ang ilan dyan pikon? Alam na natin. Weather yan. May mga tao talagang pinanganak na pikon, may mga taong iba ang diskarte pag gumante. Okay, mga boss, ang tingin nyo? Pinag-uusapan lang po natin to, ang mga bagay na dapat malaman po ninyo. Shift topic po tayo, mga bossing. Ngayon, ako po'y magsasabi sa inyo. Una sa lahat, marami po kaming tatanggap mga reklamo po rito. At kuminsan, dahil sa kaguluhan, nakikita po natin marami pong mga nagbabantay kung anong nangyayari sa political landscape po natin. Kayo, magsasabi po kami sa inyo, mga bossing. Araw-araw, dumarating po rito yung ibang mga nagrareklamo na sila daw ay biktima ng pang-aabuso. Ayun po, biktima ng pang-aabuso. Ngayon, yung iba, biktima ng panloloko. Marami po. Ngayong Pasko, baka mabiktima po kayo diyan sa mga, ito ho'y talagang cyber scam. Ito po yung mga dapat natin bantayan. Huwag po agad kayo papatol-patol sa social media ng mga inaalok dyan. Marami po naloloko. Kaya kami po yung nagbibigay ng kumaari. Ibibigay na po kami sa inyo ng mga babala. Dinawin po natin. Huwag po tayong basta-bastang pumapatol sa mga nakikita natin sa social media ng mga alok-alok dyan. So, ngayon pa lang, sinasabi na po namin sa inyo, bagay na dapat malaman nyo para wag na po kayo mabiktima. Okay? So, bago ang lahat, mga boss, tayo mag-break ng konti. Hahanap buhay muna pagkatapos. Isang topic pang tatalakayin natin na medyo iba naman. Ito po yung mga dapat malaman po ninyo. Sa segue po tayo. Extended po, medyo si General Acorda ay hanggang March. Okay? So, it's supposed to retire nitong first week ng January. Kaya lang dahil kaguluhan daw, sabi ni BBM sa Mindanao, extend muna siya sa mga boss. So for the time being, mas maganda po siguro dahil malapit na magpasko. Ang hirap po kasi ng gulo Maganda po siguro, at this point in time, ay sentro lang po muna natin yung mga, para medyo makambyo ng konti. Sa dami-daming problema sa mundo, magulo na. Mas maganda siguro sinisentro po muna natin ating atensyon sa mga bagay na itong Pasko, patapusin po natin, tapos paghandaan po natin next year. Ano po yung mga bagay na dapat natin paghandaan next year? Sa buhay po natin, every day, sa lipunan ito, hindi po tayo dapat nabubuhay araw-araw na wala tayong tinitingnan ano ang magiging bukas. Yan po'y sa tulong ng poong may kapal. Hindi na po ako nagsasabi ng mga bagay na ano mangyayari bukas. Importante po, nagpaplano po tayo ngayon para bukas. Halimbawa, kung kayo po ay naniningil ng inyong mga bagay naman siguro, ito'y mga kulang na bayarin doon sa medyo may balanse pa sa iyo. Kung kayo mga kumpanya, i-kolektahin nyo na po. Kasi pag ito'y lumagpas ng akin, say goodbye niyan. O yung mga inaanak. Hanapin nyo ng mga ninong nyo. Huwag nyo nagpag-antay na umabot ng 15, baka biglang mawala yan, napunta sa ibang bansa, pagkatapos makalimutan si inaanak, wala kang pamasko. So, ganoon talagang tradition ho natin dito sa Pinas.
Anyway, mga boss, mag-iingat, ano? Ingat po tayo dahil medyo allergy season ngayon at saka medyo pinag-iingat na rin dito po sa flu at medyo ito ho'y sinasabing ay walking pneumonia pero hindi pa naman talaga, wala pa pong datos dito. By then again, mas maganda siguro kapag nasa labas maraming tao, mag-face mask na po tayo. Wala naman pong mawawala, hindi naman siguro mababawasan pagkagwapo at magagandang lalaki o babae natin kapag nakamask tayo. For the time being. Hirap po kasi nakaratay ka sa kama mo, nag-aantay ka, nagpapagaling ka dahil lamang sa panahon ngayon. Medyo bagong weather, no? Medyo iba po ang takbo ng ating temperatura. Mainit tapos malamig. Yan po'y baka hindi pa po tayo naka-adjust dyan. Yung iba, nagkakasipon, nagkakaubo. Paalala lang po to. Mga boss, diretso na ho tayo sa segment po muna natin. Ito po, kung kayo po'y may mga alagang aso, siguraduhin po ninyo na yan po'y responsable po tayo na papa-injectionan po natin. At tingnan nyo po rin kung minsan kung maaari, huwag masyadong pag-alagala. Alagaan nyo po, huwag yung parang askal. Ganito po nangyari dito sa ginang, makikitulog lang sa bahay ng kanyang, ito'y kaibigan naman na kung minsan siya'y pinagkakatiwalaan. Anong nangyari? Dire-diretso daw siyang pumasok, kinagat ng aso, nagreklamo sa bitag. Mas Mariosep naman to. Ito po mga reklamo na to, may kapupulutan po kayo. Hindi po kami nag-entertain. Iba po yung atake po namin. Pagdating sa public service, seryoso po kami. Ang aming public service, marami po kayo mapupulot na mga, ito'y impormasyon. Pag kayo po nanood ng hashtag ipabitag mo. Anong po kaiba ng hashtag ipabitag mo? May gabay po tayo ng abogado tulad na Attorney Batas Mauricio. Sa mga reklamo, sa mga ito'y nauukol ng mga batas. Ito po'y depende kung ito'y mga panloloko sa mga mamimili, pang-abuso ng makapangyarihan o di naman kaya, pagbapabaya ng mga hinalal nilagay sa barangay hanggang sa sinasabi po natin mga establishmentong pangnegosyo at yung mga taong gumagawa ng kalokohan sa kanilang mga tauhan. Yan po'y pang-aabuso. Iba't ibang mukha ng pang-aabuso, mga boss. Malawak po pag sinabi po natin pang-aabuso. Sa loob ng pamamahay, pang-aabuso sa mga matatanda, pang-aabuso doon sa mga bata, pang-aabuso ng mga kapangyarihan doon sa mga walang kalaban-laban, walang boses, kaya tumatakbo po sa hashtag ipabitag mo. Panloloko, pagpapabaya, lahat to, no? Pero may mga sumbong na kapareho po nito. Panoorin nyo, no? Tingnan nyo na maigi. Sundan nyo lang. Ito po. Saan ka ba nakagat ng aso? Sa loob ng bahay? Sa labas ng bahay? Sa loob po ng bahay, sir. Anong ginawa mo sa loob ng bahay? Sanay na po kami sa ganyan, sir, na lumalabas-pasok po ako sa kanila. Alam mo na ba ang pakay niya para matulog? Wala, hindi po. So, nung bigyan ka ng warning sa gate pa lang, pero tumuloy ka pa rin, bakit hindi siya in-staff ng mister mo? Diretso po siya. Dire-diretso siya. Totoo ba may nagsabi sa, "Uy, wag, may aso dyan"? Opo. Ikaw ang nangangailangan ng agarang lunas, bakit mo sila inaalala? Naka-purisyon na po ako, nadagdag na po ko sa purisyon nila. Anong gusto mong sabihin dito? Ayaw mo sila maperwisyo. Kung ayaw mo sila maperwisyo, bakit mo sila nirereklamo? Iperwisyo na rin to. Pumasyal po ako doon sa kaibigan ko upang makiusap po na makitulog doon sa klinik. Dumaan po ako sa bahay nila. Hindi ko inaasahan na wala po sa kondisyon yung aso. Ako po kinagat po ng aso niya. So ang nangyari po, nagkagulo kami. Hindi na nila kayang kontrolin yung aso nung nilapa po yung legs ko. Nakisuusap po ako, ihatid po ko sa ospital. Nagawa naman po nila. Sinan po ako, tapos yun, maraming in-apply sa akin ng injeksyon. Nilinis naman po. Nga lang, nung pagkatapos noon, hindi po pa pala sila ang mag-opera sa akin. Pinadala po ako sa Dr. Reyes. Pagdating po sa Dr. Reyes, ang sabi po, operahan ako. Tapos hindi po ako pumayag kasi po, unang-una, bawal po na walang kasama. Nung nandun po ako sa hospital, pinatay po nila yung aso. Ang tanging inilapit ko lang po dito para maagapan agad po yung dinadaing kong sakit. Sana'y matulungan po ako ni Sir Vin na mapagamot ako ng may-ari hanggang matapos. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo.
Saan ka ba nakagat ng aso? Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay? At bakit nakagat ka ng aso? Sa loob po ng bahay, sir. Anong ginawa mo sa loob ng bahay? Bumisita ka? O anong nangyari doon? Sanay na po kami sa ganyan, sir, na lumalabas-pasok po ako sa kanila. Lumalabas-pasok ko sa kanila. Kilala mo ba ang mga pamilya? Opo, sir. O, magkakilala kayo ng itong nagrareklamo si Maria Elena? Opo, kilala ko Alright. po siya. Sanay daw siya labas-pasok sa bahay ninyo. Ano ba tong bahay ninyo? Ano ba to? Public office ba to? Or ano ba to? Hindi po. Yung sinasabi niyang labas-pasok, minsan po, nandun po siya sa may loan, sa bakod lang. Sa bakod lang. Oo. Wala pong talagang pumapasok doon unless na mo, akayin mo sa samahan, papasok. Dahil may bakod Dahil kayo. may bakod at saka pintuan naman siya. So, parang may gate kayo. Opo, opo. Makikitulog ka sana sa bahay nila. Hindi po sa bahay, sir, sa clinic po. Ano yung makikitulog ka sa umaga, sa gabi? Kung gusto mo makitulog, pupunta ka lang Hindi doon. po, sir. Ano Yung pa- may lakad lang po ako. Tapos pinapatawag po nila ako minsan, may ipagawa sa loob ng bahay nila, may gagawin po kami, maglinis, Okay. magluluto. Kaya ang sabi ko, Doc, dito po ako matulog kasi malayo po ako, mahirap magbiyahe, matraffic. Nung araw ba yun, pinatawag ka ni Doc Ruby at yung kanyang anak na dentista si Gina? Pinatawag ka? Hindi po, sir. So, anong nangyari? Basta't pumunta ka lang, makitulog sa klinik. Sanay na po ako sa gano'n. Natulog na rin po ako sa bahay nila, sir. Yung pilit niya akong pinapatao, 2 araw po. Okay naman po yung mga aso. Okay. Basta't matutulog ka sa klinik, libre tulog. Opo, so marami po akong nagawa, sir. Nakapakipakinabang po. Okay. Kaya gusto mo matulog kasi lagi kang nagagawa sa kanila. Sa oras na inantok ka na, punta ka lang, may nag-aantay na kama roon. Opo, nag-aabiso Okay. po ako. Alright. So, kaya nakagat ka ng aso dahil gusto mo na sanang matulog, buisit na aso na to, may kinagat ka. Opo, hindi ko po inaasahan yun, sir. Wala po silang sinabi na problema po ang aso. Akala ko kung nakikitulog ka na roon, kilala ka na ng aso. Oo nga po, pero ano nangyari? hindi naman po ako sa bahay natulog. Dito po sa clinic. Separate po yung clinic sa bahay po nila. Yung clinic sa loob ng bahay nila o may clinic sa labas ng bahay Hindi nila? po, walking distance po. O sa loob, ang clinic sa loob ng kanilang property. Hindi po. O saan ka kinagat? Sa loob ng bahay, sa clinic? Sa loob po ng bahay. So pumasok ka sa bahay para makitulog, hindi sa clinic. Hindi po ganun lagi ang sitwasyon, Hindi, sir. dito sa... Mag-usap kami. Hindi, Maria Elena, linawin mo. Nalilito na ako. Pumasok ka sa bahay nila, hindi sa clinic, para makitulog dito sa kaibigan mo si Aling Ruby. Tama? Opo. Okay, sige. Aling Ruby, sagutin mo to. Kaibigan mo pala to, makikitulog sa loob ng bahay mo. Sa kasamang palad, ito naman yung aso mo, kinagat yung kaibigan mong si Maria Elena. Pumunta siya ng bahay, galing po siya ng clinic. Nagpapaalam naman po siya, pupunta siya ng clinic. Ngayon po, papasok siya ng bahay. Bago po siya pumasok, andun po yung mister ko sa gate. Sinabihan na siya, saan ka pa pupunta? Huwag ka nang pumunta. So sinabi, may warning na sa kanya, pumasok siya, gate lang naman na yon. Ang ingay niya, Dok, ganyan na. Nung kasama ko sa bahay, sinabihan na siya na huwag ka munang pumasok. May second demotion ako. Ay Marlene, huwag ka na pumasok. May warning ka. Oo. Ibig sabihin, may Oo, warning andun na. po ako eh. Yung mister mo nag-warning sa kanya, Sa huwag kang labas pa pumasok. lang. Alam mo na ba ang pakay niya para matulog? Wala, hindi po. Iyon daw ang sabi niya, para matulog sa bahay niya. Ay, hindi ho. Wala hong ganun na matutulog. Then narinig mo siya sa labas, nagpumilit pa siya pumasok, sinabi, huwag ka munang pumasok. Oo. Bakit hindi mo siya pinapapasok? Anong problema? Kasi ho, galing ho kami ng vet noon. Nung time na yon parang, Veterinary. oo, vet. Na yung aso, medyo iba ang timpla. Galing po kami ng vet, so parang iba ang Mood. mood. Parang Nagiging active. aggressive. O, aggressive. Ano ba sinabi ng veterinarian? Sabi, Ihiwalay isolate muna. Isolate muna. Tapos, Bakit daw siya obserbahan. naobserbahan? Kasi baka may na-encounter to na trauma, ganun. May sakit to na nararamdaman. Nakakaiba-iba ho siya nung week. Hindi siya normal. Hindi siya normal. Kaya yun ang sinabi mo, huwag mo nang Oo, huwag pumasok. mong pumasok. Kasi galing kay sa vet. Okay, Maria Elena, ay binigyan ka naman pala ng sapat na warning nitong mister nitong si Ruby na huwag mo nang pumasok kasi yung kanilang asong maligalig dinala sa clinic kasi hindi normal na agresibo tsaka medyo iba kaya nagbigay sila ng warning sa'yo na kung maaari huwag mo nang pumasok ang mister sa gate at tsaka doon din si Ruby bago pumasok sa bahay. So nung bigyan ka ng warning sa gate pa lang pero tumuloy ka pa rin, bakit hindi siya in-staff ng mister mo? Diretso po siya. Diretso siya. So nung narinig mo sa pintuan pa lang, sa loob ka ng pinto, sabi mo, ano sinabi mo sa kanya? Marlene,
O, yung helper muna. O, so may mismo helper sa pa. bintana, oo. So sa mister nyo sa gate, tapos May helper. Tapos ako'y nakaupo. Nakaupo Maliit ka? ako, oo. Na Marlene, huwag ka na munang pumasok, sabi ko. Tapos ginanya yung pinto, pumasok siya Oo. mismo. Pagpasok at upo niya, yun, sinunggaban siya ng aso. Nandun din yung aso sa Oo, loob. andun Okay. Ito ba yung nangyari, Maria Elena? Sir, wala po ang asawa niya doon. Kay may asawa siya doon, kay may katulong siya, or may sapat ba nagsabi sa'yo na huwag kang pumasok? Inaalam ko muna kasi may binigyan ka na kasi maligalig yung kalang aso. So, tumuloy ka pa rin. So, ito ba ang nangyari? Sir, yung katulong po kasi, hindi po ako kilala. Ang sabi po may aso. Oy, Pero yun na nga, may aso doon sa loob. Sige, kung kilala ka o Opo. hindi. Pero umupo ka na ba sa silya? Nabuksan mo ng pintuan, pumasok ka na kahit na sinabi na Ruby na huwag kang pumasok, pero umupo ka pa rin. Sir, hindi po si doktora ang nagsabi. Wala po siyang sinabi, sir. Totoo ba may nagsabi sa, oy, wag, may aso dyan? Opo. Okay. Pero yung So pumasok ka sa loob nung nakapasok ka na sa loob ng bahay, may nagsabi pa sa'yo, huwag kang pumasok, may aso. yung helper po, sir. Okay, sa loob ng bahay, sa labas pa ng bahay. Nasa pinto na po ako. Nabuksan mo ng pinto. Opo. Tapos nakaupo ka na sa pintuan, upuan. Nakaupo na po ako. Okay. Tahimik naman Sinabi po. ba sa'yo ng helper, umupo ka muna, come in, please sit down. Basta na lang pagbukas mo, upo ka na, tapos pagkaupo mo, sinunggabang ka na ng aso. Opo, hindi pa nga po Okay. ako nakaupo eh. O di, tinanong mo ba doon, pwede ba akong umupo? Hindi na po ganun ang arrangement namin, sir, kasi lagi po akong nandun, sir eh. Hindi, kahit naman lagi ka nandoon. Okay, Maria Elena, kaya ako tinanong dito, importante to. Iba kasi yung kakilala mo. Kamag-anak mo ba sila, Ruby? Hindi po, sir, pero close na po talaga. Close ba kayo? Pagka pupunta lang siya, ganyan. So ngayon, Ruby, nung kinagat ka, sino nagdala sa iyo sa ospital? Sino nagdala Si sa ospital? doktora po, sir, Ikaw kasi yun na. nakiusap po ako. Saan ka? Nasa bahay ka noon? Dinala mo na siya. Dinala mo na agad siya. Okay. So, pagdala mo sa kanya, pina-injection na agad siya, sinabi niyo. Saan hospital to? Sa San Lazaro. San Lazaro. So, in-injection na agad siya. Opo. Sinabi niyo nakagat ng aso. Oo. Yun ho, binigyan injection. Ngayon ho, yung tumawag ito, kasi nga nagkakagulo yung aso na papatayin ba. Alam na alam po ni Marlene na, naku Dok, wag. Sabi ko, since andun po yung sa telepono nagtatawag, sabi ko sa Dok, Sinong dok? yung doktor dun sa San Lazaro, Anong daw sinabi ng doktor nag-injection sa sa kanya. Lazaro injection? Tinanong ko lang po na pwede na ba anuhin yung aso? Euthanize. Oo. Kung kailangan na 2 weeks pa, oo. Ngayon, ang sabi ng doktor, alam po yan, nandyan siya. Na safe na siya. Dahil Okay, na-injection na siya. na-injection na maximum Pero dose. gaano ka maximum dose? Pero may mga series of injection pa. na Meron gagawin. po, meron. So pinababalik siya mga susunod na araw para makumpleto na yung anti-rabies Yes, opo. injection. Ang problema rito, sinasabi, pinatay daw yung, ba't niyo raw pinatay yung aso? So yun na po, since ako na po yung nag-handle sa bahay, since umalis sila, ako yung natira sa aso. Pagdating ko doon, yung scene is, yung dog namin nakalak sa isang room, kasama niya yung 2 pang aso. So parang ganun po yung scene na aggressive kasi yung dog. So takot lahat na lapitan. So to the point po na nagtawag na po kami ng assistance from the police. Kumbaga, hiniwalay niyo agad yung aso Yes. nakakagat kasi under observation yon. Yes po. Hiniwalay niyo sa isang kwarto, tsaka Yes. nagtawag kayo ng... Ang police na po, ang Police na. assistance na nakuha namin. Doon po sa nakulong na Aso? room, 2 po yung aso doon na nag-aaway na rin. Nag-aaway na rin yung mga aso. Doon So, po nakuha din nung isang aso namin kagat from Nakagat. that. Doon from sa isang asong kumagat sa yes kanya. po. So kumbaga po, uncontrollable na siya at Hindi that siya time. makontrolo. So thankfully, yung mga police po, sila po yung nakapagkuha sa aso. Okay, tanong, anong ginawa niyo sa aso? Ni-euthanize niyo na? Yes po. That was 2 a.m., madaling araw. Kahit ako gusto kong, kasi nag-wild na siya, hindi namin makontrol. So parang lumalabas stress yung aso? Yes po. Wala siyang mga tumutulong na Wala laway, po. which is Tapos, sign ng mga rabies. todo, inom pa siya ng tubig. Takot pag ang asukal. rabies ng aso, takot sa tubig eh. Yes po. So, So, ang ginawa po, hindi na po ako yung doon. Dumating na si daddy, tapos yung isang boy namin. So, sila na yung nag-take care doon sa aso. Ang ginawa po is parang may, yung pinanghuli sa kanya is yung yung pang-choke. parang pang-choke. Yun po. Okay, parang yun. So, yun po talaga. Pero nag-ask po muna ako ng go signal Okay, sa sige. kanila.
Safe ka naman daw, sabi ng San Lazaro Hospital na pagdating sa mga dog bites. Ang problema, gusto kang i-opera, tama? At sa opera, kinakailangan to ng confinement. Tama? So, ano man sa dahilanan para ma-prevent yung infection dyan sa kagat sa'yo, anong reklamo mo rito? Bakit ayaw mo magpa-surgery na yun namang kinakailangan? Sir, tulad po ng sinabi nila, busy po sila. So yun po ang nag-udyok sa akin. Hindi. Walang kinalaman sa kanila. Ikaw magdedesisyon. Okay. Ikaw kinagat. Hindi sila. Binibigyan, kumbaga, Maria Elena, pakinggan mo. Ginawa nilang responsibilidad nila, pa-injection ka, sinagot lahat. Subalit, etong pagpapasurgery sa iyo sa kagat ng aso na yan, kinakailangan ba ng confinement? Alright, pakisabi sa kanya. Paki-explain sa kanya. Kayo yun. Sige. Explain mo From from San San Lazaro po, nirefer kami, magpunta daw ng Jose Reyes. Same night. Same day po yun. Same night. Same night. Mhm. Ngayon, tumuloy kami ng Jose Reyes agad para dun sa sugat. Okay. Ngayon, dahil sa laki nga, inano siya in x-ray. Kasi dugo ng dugo. Since ang cause pala ng dugo, may bali. May Yung bali. mabali. Okay, bali. Na buto, something. So ngayon, sinabi nung doktor na kailangan niya magpa-opera. By the time po yun. So, willing kayo pa-opera siya? Oo, oo. Pero sa Andun na po kami. sa Jose Reyes? Jose Reyes yun. Alright. At ayaw niya po. Alright, Maria Elena, bakit ayaw mo magpa-opera? Sa Jose Reyes ka na, dinala na mismo. Mula San Lazaro, kinakailangan ma-opera yan. Ano ang nagtulak sa iyo na parang inayawan mo? Sir, i-confine po kasi ako. Oh, kasi yun, kasama ko po? sandali. Maria Elena, kung kinakailangan ng confinement, kinakailangan magpa-confine ka kasi hindi naman ikaw magbabayad sila eh. Yun po ang naging Sagot problema, nila yan sir. eh. Yung kasama ko po, yun ang Wala tayong pakialam sa kasama mo. Ikaw ang nangangailangan ng sinasabing medical attention base sinasabi ng dalubhasa at mga doktor, kinakailangan ka ma-confine, dapat mong sabihin, samantalahin yung pagkakataon kasi lahat naman gastusin sa kanila. Bakit tinanggihan mo? Ba't ayaw mo? Ba't nagre-reklamo ka sa amin? Ano bang pakay mo? Paano ka ba namin matutulungan? Sir, kasi ganito po yun eh. Nag-request po ako na sa East Avenue na lang po kasi marami po akong matawag. Kasi nakikita ko po, gahol po sila sa tao. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko maintindihan. Sige, ano bang ibig niyo sabihin? Make me understand. Sige, kayo. Kikilala niyo to. Sige. What is it that she wants? Para natin ma-solve natin. In-explain na doctor na yun na yung walang other remedy. In-insist niya Surgery po na talaga. yun yung gusto ng doctor. Ng doctor. Pero siya pa po yung nagsabi na semento na lang. Ang gusto niya po talagang remedy is yung linisin, yung wound. And then, kaya po siya pinapirma ng waiver. So, umuwi na po sila. Si mommy nagstay siya doon overnight. Wala siyang sila lang. Inaasikaso siya. Then, after some time, doon na po siya, inindan niya na yung sakit. Which is consequences na nung kanyang Yun, doon na po siya nag-start na mag-East Ave. So, bakit mo hinihingi yung East Avenue? Samantala, nandoon ka na sa Jose Reyes, dapat sinamantala mo na. Libre naman ang pagpapagamot. Ano natulak sa'yo? Parang inayawan mo. Sir, nag-alala po ako, sir. Wala po akong matawag. Kahit papaano sa trabaho, marami po akong mga tawag ng mga kaibigan na gusto mo sabihin, ito ba yung gusto mo sabihin, may magbabantay sa'yo? Yun na nga po. Opo. Kung gugustuhin mo sana, sila ang magbabantay sa'yo. Kung maaari, sila magbabantay. Pero dahil may trabaho sila, hindi ka pumayag at maghahanap ka ng sarili mong bantay. Ganon, kinakailangan. Tama? Ikaw ang nangangailangan ng agarang lunas, bakit mo sila inaalala? Dapat Kasi, sir, ikaw. Naka-purisyon na po ako, nadagdag na po ko sa purisyon nila. Anong gusto mong sabihin dito? Ibig mong sabihin, ayaw mo sila maperwisyo. Yun na nga po, sir, kasi Kaya lang, kung ayaw mo sila maperwisyo, bakit mo sila nirereklamo? Iperwisyo na rin to. Ayaw mo sila maperwisyo, ayaw mo sila magbantay sa'yo, ayaw mo sa General Hospital ng Jose Reyes Memorial Hospital, gusto mo sa East Avenue para may sarili kang bantay. Tama? Opo, yung kaya ko pong mautos-utusan. Okay. Sinabi mo ba to sa dalawang kaibigan mo, kay Gina at kay Ruby? Doc, sinabi mo ba sa kanya para nagkaintindihan kayo? Opo. Totoo ba to? Gusto niya sa East Avenue ngayon, pero wala pa pong sinasabi na magpapa-opera na siya. Malabo ho eh. Pumapasyal siya ng East Avenue, pero ganun din sa paghuhugas,
pag ano pa rin ang ano niya doon. Padala ako ng tao sa kanya. Alright. Simula nung 7 kasi siya nagpunta ng ano. Oo. 7. So, ibig sabihin, nakahanda ka naman ng isang tao magbabantay Oo, sa kanya. Okay. kumukuha po ako. Maria Elena, yun naman Pinapadala ko pala. sa kanya. Papadalhan ka naman daw ng tao. Pag nagpa-confine ka, hindi ka pwede mag-iisa. Hindi ka pwede mag-isa dyan. Ang gusto ko po sana, sir, ipagamot niya ako, hindi yung babayaran niya ako ng 5,000. Wala na silang pakialam. Sandali. Papa, hindi ka ba pinagamot nandoon sa Jose Reyes na para i-confine ka, pero mas ginusto mo, lumabas ka, nag-waiver ka na, hindi na? At sa East Avenue, gusto rin sa East Avenue, tama? Opo. Ngayon, ang problema mo, sinabi mo ba kay Dr. Ruby na, Doc, ay wala akong kasama. Opo, alam po niya. Okay, totoo ba itong sinasabi niya na wala raw siyang kasama, kaya East Avenue na lang? So, nasa East Avenue po siya. Okay. Ang pinupunta din doon, yung paghuhugas, semento na naman, ang pinupunto niya. Anong sinasabi ng doctor doon sa East Avenue? Kailangan nga daw, hindi ko alam kung yung surgery ang ano dito eh. Kasi ang gusto ko na lang, kung surgery na lang. Pero paghuhugas, yung paa na raw niya namamaho, tapos semento na naman. Back to, ano, gano'n na lang po ang mangyayari. Okay. Ano ba sinabi sa iyo ng East Avenue, Maria Elena? Kasi parang doktor-doktoran ka na rito. Pag sinabing surgery, hindi po pwedeng, hindi, hugasan tapos sementohin. Pag sinementohin mo, may inspection na, hindi po pwede. Sundin natin kung ano sinabi ng dalubhasa. Huwag tayong magdo-doktor-doktor. So ngayon, sa East Avenue, ano sinabi sa'yo? Ano ba yan? Operahan ka or gusto mo yung utos mo lang? Linisin mo yan. Tapos sementohin mo. Linisin mo, sementohin mo. Ikaw, tatanong kita. Ito ba yung gusto mo? 3 weeks po yung required ng semento. Ngayon po, pag sinabi pong operahan, gusto po nilang makita. Hindi, hayaan mo mga doktor para makita. Huwag ikaw magdedesisyon. Ang doktor, sandali, Maria Elena, sandali. Hindi ka napapayagan ng ito'y, makinig ka, ano? Lumapit ka sa akin, hindi ako basta tulfo, si bitag ako. Wala akong binibitag sa inyo, bagkos binibitag ko lang kung saan ang problema para ayusin. Anong gusto mo mangyari? Anong hinihiling mo? Dito yung narereklamo mo. Sige, sabihin mo sa kanila. Willing po akong operahan. Nga lang, gusto po ng doktor mag-submit ako ng x-ray. Hindi po ako makagalaw, sir, dahil wala pa akong pera. Yun po ang dinaing ko sa kanya. Ay, kung sana pinagawa mo na yung sa Jose Reyes Hospital, wala na tayong problema. Ginusto mo yan, pagkatas ngayon, humaba na ang proseso, marami. So, simple na lang. Gusto mo bang bumalik sa Jose Reyes Memorial Hospital, lagyan ka ng bantay? Kung saan po yung ano, sir? Okay, bakit inayawan mo sa umpisa pa lang? Sandali, Maria Elena, sandali. Inayawan mo to eh. Yan ang gustong gawin sa Jose Reyes Memorial Hospital. Nag-sign ka ng waiver na ayaw mo. At bagkus namili ka. Po kasi, sir. Ayan na nga. Lahat na lang ata puro nireklamo. Bandang huli, pati ulan, nireklamo mo rito eh. Ano ang matutulong namin sa iyo? Sige na, para matapos na to. Ipagamot na lang po nila ako, sir, hanggang Hindi ba sa umpisa pa ginagawa na sila? Ang hirap mo kasing pasayahin at ayusin. O sige, i-offer mo na lang kung anong offer dito kasi maraming hiling to. What can you do for her? Noon pa, gusto ko, maoperahan ka. Pero yun nga, pag-stay mo ng hospital na wala namang nangyayari, tapos hindi pa madiretso na opera na ang kailangan. Hindi talaga maaano yan. Kami willing. Ang doktor na nagsabing mo opera, bakit ayaw niya? Ewan ko sa kanya, takot daw siya. Yun, takot Maria Elena, this time, pag sinabing opera, magpapa-opera ka na. Opo, sir. Sigurado ka? Required po na x-ray. Doon lang po nagkatalo. Hindi ako makagalaw. So, ang gusto ng doktor, ipapa-x-ray ka. Opo, kaya ayaw nila galaw. Ganito na lang siguro, samahan na lang to para sabihin ng doctor. The doctor will prescribe kung ano yung mga treatment plan, siguro para, let's just reach out for her. Kasi mahirap maintindi. Alam mo naman kung minsan, kayo na lang po yung medyo mag-adjust, ano? Higit sa sumbungan, investigahan, at anumang reklamo, may tatak. Yung tulong at serbisyo, tatak bitag. Si bitag po, si Ben Tulfo. Ito po yung tatak. #ibabitag mo. Mga boss, may update na po kami dyan sa nakagat ng aso. Pasensya na po kayo, ako'y diretso, unfiltered. Ang gusto po ng ginang, si Mrs. Pelayo, sa dinami-dami mga sinabi na inaalok sa kanya, ano pong ginawa? Mga boss, sa bandang huli, nagpaareglo na
10,000 lang palang katapat. Yun lang hinihingi. Ang dami-dami natin pinaglaanan ng panahon dito po sa matanda. Lahat na po binigay na ata sa kanya, ayaw niyang pumayag. Kasi ang gusto niya, sa 10,000 okay na tayo. Di sa bandang huli, doon lang pala. Siguro sa susunod, dapat pala sinanong ko na magkano bang gusto mo. Hindi po gano'n ang nangyari dahil ako ni-dissenter rin naman dahil sa public service tayo, kaya gano'n. Anyway, shift tayo mga bossing, ano? Kami po, dinalapitan po sa pambansang sumbungan, #ipabitag mo, na mga lumalapit po talagang ito po sila sa dahilan, nakikita po nila na ang ginagawa po ng ipabitag mo, iba. Ako ho'y, una sa lahat, babatiin ko to si General Red Maranan. Kung nanonood ka, General Maranan, makinig ka. Sana kung nanonood ka ngayon, binabati kitang good morning, ano? Mukha atang nagtatago ka sa amin, General. Ngayon, ako'y magsasabi sa iyo, sa lahat ng mga district director ng QCPD, nakakausap namin, kapag may problema, nilalapitan namin. Nandiyan ka hindi para yung parang beautiful boy or handsome boy. Makinig ka, General. With due respect, ikaw yung QCPD, pero ito, buisit na rin ako. Nilalapitan ka ng mga staff namin hinggil sa isang reklamo ng pulis na dapat makakaabot sa iyo o dediretso namin kay General Nartates. Makinig ka. With due respect, bilang district director, ilan ang district director nakakausap namin, nakikipagtulungan kapag may problema, ikaw mahirap ka. Una sa lahat, sasabihin ko sa iyo, madaling kausap ang bitag, mahirap kami. Pag medyo hindi tayo nagkaintindihan dahil kami trabaho lamang. Expected namin sa iyo, makikipagtulungan ka. Matagal ka na namin tinatawagan dito, hindi mo sinasagot yung mga tao, alam mo naman ang phone number. Una sa lahat, sasabihin ko sa iyo, makinig ka at good morning pa rin ako sa iyo. Kung nanonood ang PIO mo at saka 122 mo, tatawagan ka namin sa 122 para nang sa ganun, ipaabot sa iyo ng mga tao mo. Simple lang naman ang aming gusto. Pulis mo sa Station 7, Quezon City, inarereklamo. Nilapit sa amin dito. Abay, anong ginawa? Pag-away bata, hindi natin pwedeng pakialaman kung magulang tayo. Ito po yung nangyari dito. Gusto namin sabihin sa inyo. November 23, nakipaglaro itong batang 13 years old na anak ni Mary Joy. Bigla na lang nagkapikunan at saka nagsuntukan ng dalawang bata. Matapos ang away bata, pinasok daw nitong si Police Master Sergeant Arce Aragen Mota ng kanilang bahay. Pinusasan yung 13-year-old na bata. Binitbit at dinala sa tindahan nitong si Mota. Tinatawagan namin, hindi siya sasagot. At may sagot siya sa amin, hindi daw siya makikipag-usap. O nakikinig ka, General Maranan, ha? Good morning pa rin ako. Alam ko kung saan ang bahay mo. Pwede naman akong kumatok diretso dyan sa QCPD para sabihin sa'yo diretsahan. Sinuntok sa tagiliran nitong pulis mo, General Maranan. Ngayon ako, total umiiwas ka, dito kita tatawagan para nang sa ganon, kikilos ka. Pulis mo, sinuntok sa tagiliran, minor de edad, piningot na, pinitik yung ilong. Nakita mismo nitong kapatid at pagkatapos, may sinabi rito yung Women's and Children Division ng barangay. Ngayon, para sa amin sa Barangay Damayan, ako po yung nagsasabi na maling proseso to rito. So, ngayon, ikaw naman, Master Police Staff Sergeant Arce Aragen Mota, tinatanggi nitong si Mota na sinaktan niya yung bata. Ang palagay, ang bata gagawa ng kwento at nakita ng kapatid na babaeng minor de edad din. Umawat lang daw siya sa gulo. Siya, umawat. Sa pagitan ng minor de edad at sumugod. Ngayon, yung bang pag-awat ang sinasabi ho ng kapatid, nakita mismo, pumasok sa bahay, tinadyakan yung pinto, kinaladkad yung bata palabas. Ang mga simpleng tao, kapag medyo nadihado, magsusumbong po yan, hindi dahil nagpapakampi, nakita nila yung pang-aabuso. Kung ikay pulis, kakatakutan ka sa lugar ninyo, respetuhin ka pa nga, bakit mo pinusasan? Nakita rin to sa barangay. Kaya nagtatago ka sa akin, magtago ka sa Carson Silio ni General Maranan, wala akong pakialam.
Kaya kung nanonood ka, General Maranan, hindi kita tinatabla. Tawagan mo ako, di naman kayo. Tawagan kita mamaya. Subukan natin. Mag-iiwan ako ng message sa iyo. Nung kaupo mo pa lang, sinabi mo, anytime, we'll work together. Dito, nakikipagtulungan ako sa iyo. Kami sa bitag nilalapitan. Kayo dati, 122 ninyo dyan, nagagamit. Pero lately, nung ikaw na nakaupo, mabuti pa yung pinalitan mo. At yung mga sunod na pinalitan mo, pare-pareho lang naman kayo, mga nasa PNPA. Mabuti sana kung PMA kayo, hindi naman kayo PMAer. Kaya Maranan, makinig ka. Ang boss mo, si Nartates, PMAer, Brigadier General yan. Baka susunod maging Chief PNP yan. Pag pinatawag ka dyan at ipaabot namin to dahil total, matagal ka naman namin tinatawagan, ayaw mo makipag-usap, papupuntahin kong tao namin sa iyo. Aber, tingnan natin dito. Dediretso ako sa iyo. Hindi ako nagtatampo. Marunong ako mabwisit. Abay, simula December 1, tinawagan po natin to para ipaabot sa kanya. Kami, diretso po kami, may access eh. Hindi po sumasagot. Ang gagawin po namin, may schedule po kami kay General Nartates. Ayan po. No nonsense po yan. Ipapatawag. Para ipatawag tong pulis na to. Ngayong Huwebes. Kung ako sa iyo, General Maranan, balik. Unahan mo ako. Kung gusto mo, doon tayo magkita sa NCRPO. Kung gusto mo, dyan na mismo, pupunta ako sa iyo. Hindi ako nagbibiro dahil public service lang to. Ang gusto ko marinig sa iyo, yes, makikipagtulungan ka para mag-imbestiga, hindi para magkampe. Kami nakikipagtulungan sa mga kapulisan po natin, mataas ang respeto ko. Maraming matitinong mga general, maraming matitinong colonel, kahit ang mga PO, ang mga mababang rangko ng mga police, patrolman, korporal. Marami po. Sakaling meron po tayong pinupuna rin, mangilan-gilan lang yan eh. Ang gusto po namin mangyari, kami po sa Bitag, nakikipagtulungan sa kataas-taasan hanggang sa baba. So ngayon, kami po ay nagbibigay na. Diretso po kami, unfiltered. Kaya babalikan po natin, ito si General Maranan. O General Maranan, unfiltered na ako. Buksan mong pintuan mo, papasok ako, mag-uusap tayo dito sa pulis mong barumbado. Diyan mo papaliwanagin, kahit walang camera, gusto ko makita kung paano magbukas ng bibig niya. Ang hirap mo raw tawagan at ang pulis mo ngayon nagmamagaling pa na hindi siya sasagot sa bitag. Ganun. O dalhin ko sa harapan mo, kung hindi, ikaw at ang pulis mo, diretso kay General Nartates. Ganun kasimple. Kami po rito, nakikipagtulungan sa mga alagad ng batas. Kinakailangan dito ang tiwala ng mga mamamayan sa ating mga pulis. Estilo po namin dito ay ayusin, hindi po ilala. Kapag medyo ayaw makipagtulungan, doon sa parteng kami na mismong lumalapit sa inyo, kayong medyo umaayaw, prove to me na hindi ka umaayaw. Kaya ngayon, patatawagan kita, titingnan ko. Kasi kung hindi, pupunta ako sa iyo. Alam, maraming sat-sat. Okay, mga boss. By the way, mamaya mga 10:30 to 12, public service ho tayo, mga bossing, ano? Lahat po ng mga biktima ng pang-aabuso, palagay nyo, inabuso po kayo ng amo ninyo sa trabaho, sa pinapasukan ninyo, o pang-aabuso po ng isang makapangyarihan or siya'y hinalal o di naman kaya ina-point sa pwesto bilang taong gobyerno, nagpabaya ako minsan, hindi po ginagampanan yung trabaho, parang pinababayaan po kayo, hindi kayo pinapansin, lumapit lang po kayo sa amin para magawan po natin ng solusyon. Pangalawa, ito pa pong isa, kayo ba'y nabibiktima ng, ito'y biktima ng panloloko? Marami pong estilo ng panloloko. Dito po sa parteng to, ilapit niyo po sa amin, o kapabayaan. Walang na pong magatubiling. #ipabitag mo. Adios.